Hi ga, flex ko lang sa inyo ngayon na dalawang klase na tinapay yung nagagawa ko sa 1 kilo lang na harina. At napakalambot nga naman yung ating dough ngayon. At homemade cream cheese yung palaman natin dito. Kaya so ito na. Ayan ga, diretso na. Hindi ko na pinakita yung paisa-isa natin sa paglagay yung mga ingredients. Oo, pagsamasamahin lang yan at masahin. At ito hinati ko sa dalawa. Kasi yung isang hati dito ay lagyan ko ito ng ube flavor syrup. At yung isang hati na kulay puti ay inuna ko itong pinakini sa dough roller at pagkatapos putulin ko lang ito sa 25 grams. Pagkatapos ay agad natin huyang figurahin ng pabilog. Kung wala kayong mga machine na pwedeng magpakinis ng ating dough, ay masahin nyo lang ng mano-mano ha. Basta siguraduhin nyo lang na makinis yung dough natin. At nang sa ganun ay maganda yung alsa, maganda din yung texture. Pagkatapos ko sa kulay puti na dough, ay dito naman ako sa kulay purple at ganun din. Pero 30 grams yung putol ko dito sa kulay purple natin at figurahin na din ng pabilog. Sa video natin ngayon ga, kahit na ito'y bake ay pwede talaga na lutuin lang ninyo ito sa mantika ha. Oo, kung wala kayong oven. At ito na sa loob ng 2 oras ay umalsa na yung ating dough. Pero bago yan ay maglagay muna ako ng design dito sa kulay purple natin. At itong kulay violet mga ga, since nalulutuin ko ito sa oven, kaya pwede ako dito mag-design ng mayonnaise. Oo, mayonnaise lang yung design natin dito sa ibabaw. At yung kulay puti ko na dough ay diretso ko na yun binake. Kasi umalsa na siya, hindi naman ako doon maglagay ng design. At i-bake natin yung mga ito sa may preheated oven na 180 degrees Celsius sa loob ng 15 minutos. So dito gawa na tayo ng palaman. Gagamit tayo ng ECC whipping cream, 300 grams ito. At ito ay i-cream ko lang hanggang sa maging smooth. At madali lang talaga itong i-prepare ga. Scrape lang natin yung mga bandang gilid dyan at ilalim para yung ibang pest na hindi naabot ng ating attachment ay maabot na din. At maglagay ako dito ng half cup na cold water. Yung malamig na malamig talaga. At pautay-utay lang yung paglagay natin sa ating tubig. Pag naubos na natin na ilagay lahat yung tubig, ay atin lang yung batihin hanggang sa mag-volume yung alsa niya. Hanggang sa makuha natin yung stable ng consistency ng ating cream. At haluan natin ito ng homemade cream cheese. Ayan nga, mas lalong sumarap yung ating palaman. Kasi haluan natin ito ng homemade cream cheese. At maliban sa ito, lalong sumarap. At para dumami din yung palaman natin. Yung ginawa kong homemade cream cheese na ito ay nasa 348 grams ito. Kaya iubos ko na. At sa paggawa naman dito mga ga sa homemade cream cheese, ay ilagay ko lang sa comment section yung link sa paggawa nito, yung full video recipe. At lagyan ko lang ito ng konti lang na flavor ube syrup. Konti lang yung nilagay ko na flavor para mag-light lang yung kulay niya. Batihin lang until well combined at okay na. Lagay na natin ito sa ating plastic piping bag. So dito malamig na yung ating mga buns, kaya butasan lang natin to sa gitna. At maglagay na dito ng palaman at tansyahin lang yung dami. Huwag lang masyadong madami at huwag din masyadong konti. Yung katamtaman lang sa ating dough. At gawa natin yan ng glaze. Ay gagamit ako dito ng mga 200 grams ng ECCLB baking bar. At hiniwa-hiwa ko lang yan ng mga maninipis at nang sa ganun ay madali lang matunaw. At nilagyan ko yan ng 2 tablespoon na mantika. At tinunaw ko ito sa ating microwave oven. At parang medyo makapal lang yung ating chocolates. Kaya magdagdag ako ng another 1 tablespoon ng mantika. At nang sa ganun ay medyo runny lang. At para din sa ganun maraming mapaglalagyan or maabutan. At ito naman yung kulay ube natin na may design ay butasan din natin ito sa gitna. At ganun din lagyan ng palaman. At yung recipe or yung mga ingredients natin dito ay ilagay ko lang sa caption. At abay ga, ang sarap talaga nito ha, promise. At ang lambot ng ating dough kasi sa nilagay natin na patatas. At ito naman ga, kung nag-sit or nag-dry na yung ating chocolates dito sa ibabaw, ay mag-dust tayo, lagyan natin ng powdered milk na kunti lang para pang-design na rin. At ulitin ko lang po, kahit bake natin ito ngayon, pero kayo kung walang oven, pwede talaga ninyo itong lutuin sa mantika. At hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat at bye-bye.